Magandang araw sa atin mga ka-TH. At once again, this is Saikuno Torrehanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ito, in-explore ko talaga ang area mga ka-TH. At ito ang aking nadiskubrihan. Ito ay parto dito sa Yellow Bamboo. Yan kung makikita. Ito yung ikalawang yugto sa area na ito. At ipapakita ko sa inyo dahil ito pala ang nadiskubrihan namin sa lugar na ito. Ito pala ay Imperial Japanese site. Itong area na ito mga ka-TH, ipapakita ko sa inyo ang kakaiba na natuklasan namin. Kaya namin in-explore ang site na ito. Yan. Ito yung yellow bamboo na dalawang puno. At galing dito, mga 30 meters, yung bato na yan. Dito ako magsimula mga ka-TH para lalo ninyong maintindihan ang site na ito. Kapag meron sa inyong lugar ay maintindihan niyo na napakaganda pala ng area na diskubrihan ko ngayon at ipapakita ko sa inyo. Ito ang bato na merong kaliwang paa. Dito nakukay na ang mga treasure hunter at dito namin natuklasan ang kaliwang paa. Diyan mga ka-TH. Ito ang spot na tinuro ko nung una kong video. At ngayon, papunta tayo norte. Yan. Norte ito. Ito ang ikalawang spot na i-explain ko sa inyo. May nadiskubrihan kaming napakalaking semento mga ka-TH sa area na ito. Ito yung holes na wala ng tubig. Magkatubig lang ito mga ka-TH kung umuulan. Meron namang tubig pero kaunti lang. Yan ang falls na maliit. Nasa mga 6 meters ang lalim. Ito ang nadiskubrihan namin mga ka-TH. Semento na sinimulan ng bakbakin ng mga kapwa nating ka-TH. Semento yan mga ka-TH. Semento. Diyan kalapad. Dito, sinimulan ng basagin ng mga kapwa nating ka-TH ang semento na ito pero hindi siguro nila kinaya ang tigas nito mga ka-TH. Dahil ito ay German cement. Hindi ito katulad na mga semento na andito sa Pilipinas. Yan, sana maklaro nyo mga ka-TH, puti. Hindi ito adobe. At yan yung kasama patungo dyan. Galing dito, dyan banda, patungo sa dito na banda ay semento talaga. Mga 10 meters siguro ang haba nito. Dyan lang at merong bato na explain ko sa inyo mamaya kung ano ang parte ng bato na yan sa spot na to. Siguro ito noon ay tinabunan ito ng lupa pero nadiskubrihan ng mga kapwa nating ka-TH ang area na ito. Meron pang nakahalong mga pink na bato. Semento talaga. Merong nakahalo na mga pink na bato sa semento. Ang lapad nito mga ka-TH nasa mga 5 meters. Galing dito patungo doon. At ang haba naman ay nasa mga 10 meters. Yan.
Tingnan natin dito mga katiits. Sa kalibing na ito, dito sa ibabaw na bahagi, kalibing sa lupa, sinabunan. Dito, mga 5 meters dyan. Merong binasag ang mga treasure hunter dahil plano nila dito dumaan. Yan ang simento. Wala namang simento dito mga katiits. Lupa yan. Patungo dun sa ibabaw. Ito lang talaga ang simento na area. Dito banda. Dito mga katiits, patungo doon. Diyan. 10 meters galing dito, patungo doon. 5 meters ang lapad. At yan ang sinimulang basagin ng mga kapwa nating katiits. Pero hindi nila kinaya. Sa palagay ko, sa aking opinion, kung ito ay may laman, ito ang sinabi ng isang live painters na nakapunta dito. 92 years old na live painter na sa ibang site na ito, ibang lugar, sabi niya 2 linggo ang pagtambak nila ng simento. Kaya naniniwala ako mga katiits na ito ay napaka kapal nito. 2 linggo sila nagmasa para magawa ang cemented vault na tinatabunan nila. Kaya ito napakalaking trabaho nito mga katiits. Kapag ito ay pinakbak gamitan ng sinsel, kailangan talaga dito mga jackhammer. Yan. Simento, hindi yan adobe mga katiits. Puti. Sinimula ng itsensel ng kapwa nating mga katiits. At ito ay nangangahulugan na imperial site ito. Dahil doon sa ibabaw na bahagi, meron kami natuklasan. Norte pa rin. Ito ang natuklasan namin. At ipapakita ko muna ang bato na ito bilang painters. Kung bakit ko nasabi na mayroong laman ang bato na yan. Ito mga katiits. Yan lang ang nag-iisang napakalaking bato dito. Kung makikita ninyo, mayroong naka-arrow point diyan. Slash naka-arrow point patungo doon sa sinabi kong semento. Yan mga katiits. Mga 10 meters galing dyan sa bato na yan, tansa ko lang 8 to 10 meters patungo dito sa bato na ito na merong slash dyan. At meron ding pointers na nakaganyan. Merong measurement sa layo. Nasa mga 8 to 10 meters patungo doon sa sinasabi ko. Tingnan natin sa ibabaw mga katiits para maklaro ninyo kung ito ba talaga ay aro. Yan. Dito sa ibabaw na bahagi, ito yung sinabi ko kanina na aro. Yan, klaro dyan mga katiits. At merong tinuro na butas dito. Yan ang aro. Yan, sana makita ninyo mga katiits. At nakapoint sa hole patungo dyan sa semento. Yan mga katiits, pointing cemented vault, cemented area, nakaganyan, pointing big hole, meaning bato pa rin pero yan ay semento mga katiits. Ang butas ay
nagpapahiwatig din ng cemented bolt or semento or bato. Nung hinukay yan ng mga treasure hunter dyan banda, ay natuklasan nila na mayroong semento dyan. At dito, galing sa bato na ito, dyan mga katiits, at tungo doon sa ibabaw, mga 20 meters, ito ay papakita ko sa inyo. Mga 20 meters, galing sa bato na yan. Ito ang setup ng mga Japanese official mga katiits, na meron silang mesa na bato na nilagay. Kaya tinuturing ko na imperial site itong area na ito. Ayan mga katiits, yan, dahil sa mga bato na yan, nakahilira mga katiits, nakaganyan. Punta dito, merong mga upuan na ginawa nila. Ito sa ilalim ng damo, mga bato yan, mga bato yan mga katiits, yan, nakahilira ang mga bato dito. Yan, mga bato yan, sadyang ginawang harang sa lugar na ito. Patungo doon, mayroong mga bato. At ang bato na yan, napakabigat niyan mga katiits. Nasa mga 200 plus, 500 ang mga bato na yan. At ito ang pinaka malupit sa lahat. Itong mesa na bato mga katiits. Mesa na bato na nilagay dito sa area. Kung makikita ninyo, merong mga harang sa ilalim. Yan ang pinakamalupit na gawa ng mga Japanese. Pero sa tingin ko, backhoe ang ginamit nila para magawa ito. Backhoe mga katiits. Yan, nasa mga 1.5 meters yan ang taas. At ang bigat ng bato na yan, nasa mga 3,000 kilos. Hindi kaya yan buhatin ng tao mga katiits. At ang sabi ng aking kasamahan, ito ay mayroong deposito sa ilalim. Yan, kung makikita ninyo, yan ang setup mga katiits. Meron na akong video na meeting place ng mga Japanese. Meron na akong video mga katiits. Meron pang bato dyan, yan sa ilalim. Napakagandang setup dito. Yan ang nasa ilalim. Ito ang bato, napakalapad niyan mga katiits. Ito ang sadyang likha ng backhoe. Tagal na ito mga katiits. Dahil dito kasi sa area na ito, noong dumating ang mga Hapon, ay pagmamayari ito ng isang private company. At pagdating ng mga Hapon, dahil ang may-ari ng private company na ito ay isang Amerikano, iniwan nila ang planta nila. Binalikan na lang nila noong matapos na ang digmaan. Kaya yung mga heavy equipment ng mga Amerikano na andito sa lugar, ginamit ng mga Hapon para mag-set up dito sa lugar na ito. Kaya nasabi ko mga katiits, kaya pala merong dalawang puno ng yellow bamboo na sadyang tinanim dito sa lugar na ito, dahil ito ay imperial site, bilang palatandaan na itong area na ito ay isang meeting place. Kung makikita ninyo, yan ang nakahilira na mga bato na mga upuan mga katiits. Yan, naka letter L patungo dito, yan. At sa gitna, andito ang mesa na bato. Malapad yan mga katiits, ganyan. Namangha ako sa area na ito. Yan ang mga bato. Hindi iyan kayang buhatin sa 4 na tao or 6. Napakalaki niyan mga katiits. Yan ang napakaganda na natuklasan namin sa area na ito. At
Yan ay nasabi ko na ang lugar na ito ay imperial site dahil ito ay meeting place ng mga high ranking official ng mga Hapon. Yan ang mga upuan. Yan. Yan. Malapad na upuan mga katiits. At meron pang nilagay na mga harang sa ilalim. Ang gandang setup. Yan ang mga upuan na ginawa nila. Nasa gitna ang bato na malapad na kung tingnan natin, ito ay parang mesa. Yan mga katiits. Ito ang area, meeting place ng mga Hapon. Sila ang nag-set up dito. At balik tayo sa merong semento. South, patungo mga katiits, galing dito sa merong mesa. South. Dahil itong nilagyan nila ng mga mesa na bato ay nasa norte ito. Kaya pasok ito sa imperial site dahil itong sapa na ito mga katiits patungo doon sa ibaba na bahagi, napakaraming mga positive spot na nakita ko. Ito yung bato na napakalaki, nasa mga 15 tons siguro ito. Volcanic rock. Yan ang volcanic rock mga katiits. Yan. Ito yung arrow na nagturo doon sa sinabi kong semento. Semento talaga yan mga katiits. Hindi ako gumagawa ng mga kwento sa lugar na aking pinapakita sa inyo. Yan, patag. Patag yan mga katiits. Wala tayong makikitang adobe sa ibang parte ng bahagi ng lupa na ito. Patag ito. At kung makikita, yan ang poles. Nakaharap sa poles ang semento na ito. Siguro nung unang panahon, tinabunan ito ng lupa mga katiits. Pero nadiskubrihan ng mga treasure hunter, gumawa sila ng kanal. Siguro matubig ito. Diyan, yung tinambakan ng mga dahon ng saging. Merong kanal diyan. At yan ang falls na maliit na wala ng tubig. Nasa harap, patungong norte, ang semento na yan. Semento talaga mga katiits. Yan. Yan ang texture ng semento. Puti mga katiits. Ito banda, ito na area ay sinimula na itong basagin ng mga kapwa nating katiits. Pero hindi nila kinaya dahil sa kapal ng semento. Dahil sinabi ko kanina sa inyo na ang area na ito mayroong nagturo na live witness galing Bohol na naglibing sila sa area na ito, malapit lang sa lupain na ito. 2 linggo sila nagtambak ng semento sa butas na nilagyan ng ginto ng mga Hapon. Totoo ito mga katiits. Hindi ito imbento-imbento ng aming mga kasamahan. Kaya sa lahat ng laging nakasubaybay dito sa aking YouTube channel, sana'y meron kayong makukuha na mga kaunting aral. Kapag makakita kayo ng ganitong klase na area, explore lang talaga mga katiits bago kayo gumawa ng hakbang na tratrabahuin ba ninyo ang area na ito. Ito mga katiits, hindi yan adobe. Promise ko sa inyo, ito ay semento talaga. Ito ang splinters. Yan, napakasimple at pinaka the best mga katiits. Simplicity is the best para sa mga Hapon. Pero kapag makikita ninyo na mga arrow ang binigay nila, yan ay napakaraming tricks na ginagawa ng mga Hapon. Kaya mag-ingat kayo mga katiits.
Yan lang po mga katiits. Sana'y meron kayong nakukuha na kaunting aral sa video ko na ito. At sana'y lagi kayong magsubaybay at i-share ninyo ang video sa lahat ng kapwa natin mga katiits dito sa Pilipinas. Dahil napakaraming treasure dito sa Pilipinas, maniwala kayo mga katiits. Ang susi lang talaga ay ang kaalaman natin. Kahit wala tayong mga detektor, mga mapa, kung meron tayong knowledge sa pagdecode at pag-remap at paghanap ng iba pang mga spot, yan ay maging gamit ninyo mga katiits sa treasure hunting. Pero hindi yan biro. Nangangailangan yan ng sapat na panahon para matuto kayo. Kaya itong channel ko ay magsilbi itong guide sa inyo. Maraming salamat sa laging pagsubaybay at panonood ninyo dito sa aking YouTube channel, Golden Philippines. Sana'y meron kayong napupulot na kaunting aral. God bless sa ating lahat mga katiits at ingat kayo lagi. Yan. God bless.